Alam nyo, kapag may malaking issue ng korupsyon sa gobyerno, madalas yan ikumpara sa isang cookie jar. At ang laging tanong, sino ba ang nahuling may kamay sa loob? Sa pagsusuring ito, susundan natin ang mga ebidensya para makita natin kung sino ang tinutukoy. Ito yung tanong na nasa sentro ng isang napakalaking kontrobersya sa politika. Pinag-uusapan dito ang bilyon-bilyong piso galing sa kaban ng bayan. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na nating sundan ang mga piraso ng ebidensya at alamin kung saan to patungo. Okay, simulan natin sa pera. 142.7 bilyong piso. Grabe yung laki niyan, di ba? Yan ang kabuuang halaga ng mga sinasabing budget insertions sa 2025 national budget. Para lang magka-ideya tayo, sapat na yan para punduhan ng libu-libong classroom o kilometro ng mga bagong kalsada. Kaya napaka-importante na malaman natin saan ba to galing at higit sa lahat saan to napunta. At hindi pa dyan nagtatapos. May isa pang napaka-critical na numero. 280 milyong piso. Ito raw yung halaga ng mga kickbacks na nasa pinakapuso mismo ng buong iskandalo. Okay, para hindi tayo maligaw sa kwento, heto ang magiging gabay natin. Una, sino-sino ba ang mga sangkot? Pangalawa, saan napunta yung P142.7 billion? Pangatlo, ano ba yung mga ebidensya, lalo na yung mga nangyari sa Cork Resto? Tapos ano ang naging resulta nito? At sa huli, ano yung mga tanong na kailangan pa ring masagot? So, sa gitna ng buong kontrobersyang ito, may dalawang malaki at makapangyarihang pangalan, si House Speaker Martin Romualdez at ang dating Senate President na si Chis Escudero. Paano sila nasangkot at ano ang papel ng bawat isa sa kwentong ito? Yan ang alamin natin. Ngayon, sundan natin yung pera. Ito ang P142.7 billion na budget insertions direktang inuugnay kay Escudero. Kung totoo yan, edi ang tanong, saan nga ba napunta ang ganito kalaking pondo? At dito, medyo nagiging klaro yung pattern. Yung dalawang probinsya na nakakuha ng pinakamalaking pondo, Bulacan na may 12.08 billion at Sorsogon na may 9.1 billion. O bakit yan importante? Well, ang Sorsogon ay home province mismo ni Escudero, habang ang Bulacan naman, baluarte ng kanyang mataling na kaalyado, si Senator Joel Villanueva. Parang mahihap nang sabihing coincidence lang, di ba? Pero hindi lang yung halaga ang questionable, kundi pati na rin yung paraan. Ginamitan daw ito ng tinatawag na budget layering. Halimbawa, itong Santa Rita Biak na Bato Road sa Bulacan. 5 beses siyang nakalista sa budget bilang packages A, B, C, D at E. Bawat isa may 100 milyong pesos. So iisang kalsada pero 5 beses pinunduhan. Sabi ng mga eksperto, ito raw ay isang paraan para sadyang palubuhin ang budget at para maging napakahirap i-audit. Para lang mabigyan tayo ng ideya kung gaano kakaiba yung halagang ito, pakinggan natin ang sinabi ni dating Senate President Tito Soto. Sabi niya, grabe is the word. Dati raw, hindi man lang umaabot sa bilyon-bilyon ng mga amendments ng Senado. Tinawag niya itong scandalous. So malinaw na kahit para sa mga veterano na sa politika, hindi ito normal. Okay, so hindi lang pera ang pinag-uusapan natin dito. Meron ding mga solid na ebidensya ang nag-uugnay sa mga pangyayari. Isang CCTV footage at isang sinumpaang salaysay. At ito raw ang naglantad ng mga lihim na pagkikita. Ito yung timeline, tingnan nyo. November 28, nagsimula yung bicameral conference para sa budget. Tapos, 2 araw lang, sa isang holiday pa, nakunan ng CCTV si Escudero na bumibisita sa kamera. Isang napakahindi pangkaraniwang kilos. Tapos, ilang buwan lang lumabas na yung testimonya ni Roberto Bernardo. Yung pagbisita na yun sa kamera, isa yan sa mga naging susi. At ito ang dahilan kung bakit big deal yung CCTV footage na yan. Ayon sa mga source, sa loob ng 27 taon, walang-wala raw Senate President na personal na pumunta sa kamera habang ginagawa yung maselang budget negotiations. Kasi kahit yung mismong House Speaker hindi nakikialam dyan. So bakit ang Senate President personal na pumunta roon? At hindi lang isang beses, 2 beses pa raw. At dito na papasok yung sinasabi nilang pinakamabigat na ebidensya. Ito yung sunumpaang salasay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Yung testimonya niya ang nagbigay ng mga napakadetalyadong kwento tungkol sa mga usapan nila,
Sa affidavit niya, idinitalya ni Bernardo na 3 beses daw sila nagkita ni Escudero. Yung una sa opisina mismo ni Escudero. Yung pangalawa sa isang private room sa Cork Restaurant. At yung pangatlo isang chance encounter daw sa parehong lugar. Malinaw na may nabuong pattern ng komunikasyon sa pagitan nilang dalawa. Pero ito raw ang pinakamatinding pahayag mula doon sa pagkikita nila sa Cork Restaurant. Ayon kay Bernardo, sinabi umano ni Scudero, "Alam ko kung paano ang sistema dyan sa DPWH. Okay lang sakin, sabihan mo lang ang sekretary na maglaan ng para sakin. Para sa marami, parang ito na yung go signal para sa isang kickback scheme." At sino raw yung middleman sa 280 million kickbacks na yan? Isang pangalan ang lumitaw, si Maynard Mu. Siya ay isang tech billionaire. Siya rin ang may-ari ng Cork Wine Bar kung saan nangyari ang mga pagkikita. At, take note, isa siya sa pinakamalaking campaign donor ni Escudero noong 2022. Magkano? 30 million pesos. Ang mga koneksyon ito ang lalong nagpapatibay sa mga alegasyon. Siyempre, sa ganitong kabigat na mga akusasyon, hindi mo maiwasan yung political fallout. So, paano naapektuhan ng dalawang pangunahing personalidad sa isyong ito? Well, ang naging resulta para kay Chiz Escudero ay mabigat. Tinanggal siya bilang Senate President ng sarili niyang mga kapwa-senador. Habang yung ibang involved, tulad ni Speaker Romualdez, ay kusang loob na umiwas sa investigasyon. Para maging transparent, ang naging depensa naman ni Escudero ay yung pagtuturo sa iba, yung tinatawag na whataboutism, sa halip na direktang sagutin ang mga paratang. So, ngayong nailatag na ang lahat ng ebidensya niyan, may iwan tayo sa ilang napakahalagang tanong na hanggang ngayon naghahanap pa rin ng sagot. Kaya heto yung mga tanong na dapat nating pag-isipan. Bakit personal na bumisita si Escudero sa Kamara? Bakit sa probinsya niya at ng kaalyado niya napuntang pinakamalalaking pondo? Bakit may budget layering sa mga proyekto? Paano niya ipapaliwanag ang sinumpaang salaysay ni Bernardo? At bakit pag-aakusa sa iba ang sagot niya imbes na direktang sagutin yung mga ebidensya? Kaya sa huli, parang hindi na tanong kung may kamay nga ba sa loob ng cookie jar, di ba? Ang tanong na lang na naiiwan ay ito. Kailan kikilos ang batas para hawakan ang braso na nasa loob ng garapon? Yan ang isang bagay na dapat nating lahat pagnilayan.